Direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Sunog na tumupok sa 200 bahay at isang eskwelahan sa Quiapo, Maynila. Hindi bababa sa 1 milyong pisong halaga ng ari-arian na abo. Isang residente nagtamo ng 3rd-degree burns. 3 araw bago simula ng impeachment trial, Chief Justice Renato Corona pinatawad na raw ang mga kumakalaban sa kanya. Ngayon pa man lamang sinasabi ko sa kanila, pinapatawad ko sila. League of Cities of the Philippines, suportado raw ang impeachment case laban sa punong mahistrado. Matapos banata ni dating Pangulong Gloria Arroyo dahil sa umano'y paghina na ekonomiya, Pangulong Noynoy Aquino ibinida ang mga nagawa ng pamahalaan sa harap ng diplomatic corps. Kampanya kontra katiwalian at korupsyon, lalo pang paiigtingin. Libo-libong deboto ng Senyor Santo Niño nakiisa sa prosesyon sa Cebu. Sa barangay Saksi, pagawa ng dragon costume sa Binondo, Maynila, abalang-abala na sa pananahi, mahigit 1 linggo bago ang pagsulubong sa Chinese New Year. At sa showbiz Saksi, Hollywood actor Jeremy Renner sumabak na sa shooting ng pelikulang The Bourne Legacy sa San Andres, Maynila. Saksi! 200 bahay at isang paaralan ang natupok sa sunog sa Golden Mosque Compound sa Quiapo, Maynila. Isang residente ang nagtamo ng 3rd-degree burns habang isang bumbero ang inatake sa puso. Saksi si Ivan Mayrina. Alas 4 ng hapon ang sumiklab ang sunog na ito sa Quiapo, Maynila. Sa kabila ng maagap na pagresponde ng mga bumbero, may 200 siksik ang bahay na pawanggawa sa mga light materials pa rin ang natupok. Sa gitna ng sunog, isang residente ang nagtamo ng 3rd-degree burns habang isang bumbero naman ang inatake sa puso habang paparesponde. Agad silang itinakbo sa ospital. Pero hindi man tuloy ang naapulang apoy sa kanilang mga tahanan. Nasaksihan ko ang kanikanyang paghalukay ng mga residente sa anumang pwedeng maisalba sa kanilang mga ari-arian. Lahat ng gamit namin, akala ko may naiwan dito, mga barya rito, pera. Mga transcript of record ko sa Seaman, sa Marine Engineering, at saka yung mga gamit namin, naubos lahat. Kaya ito, inaanap rin, baka sakali may natitira pa. Bukod sa mga bahay, matindi rin ang naging pinsala sa madrasa o Arabic school sa compound. Maging ang isang bahagi ng Golden Mosque sa tapat ng mga bahay, nadamay din pero butit na agapan. Initially, ano ho yung cause? Yung natin, yung cause, under investigation pa rin. Pero wala ho tayo mga initial na findings. Wala pa under investigation pa rin. Tinututukan pa rin mga investigador natin sa ngayon. Bahagya namang nagkatensyon ng biglang magsigawan at magtakbuhan ng ilang patungo sa kalapit na compound matapos sumiklab na naman ang isang sunog sa isang bahay. Sa kabutihang palad, agad din itong naapula. Tinatayang hindi bababa sa 1 milyong pisong halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Friday the 13th kung tutuusin, na makarinig ako ng isang malakas na pagsabog mula sa veranda ng kondominium na aking tinitirahan dito sa Quiapo, Manila. Pagsilip ko, isang malaking sunog na pala ang nagaganap. Mabuti na lamang at dumating ang bombero at kaagad na patay ang apoy. Ako po, si Yus Cooper Cindy Lopez Sarado ng Quiapo, Manila, ang inyong naging saksi. At kayo rin po pwedeng maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinekwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Ilang araw bago simula ng impeachment trial, pinatatawad na raw ni Chief Justice Renato Corona ang lahat ng kumakalaban sa kanya. Pero muli niyang iginit na hindi siya magbibitiw. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para raw sa rule of law. Saksi si Chino Gaston. Sa pangunguna mismo ni Chief Justice Renato Corona, nagsimula candlelighting ceremony na nilahukan ng kanyang mga taga-suporta.
Muling nagbitiw ng mga matatapang na salita si Corona at ilang beses pang iginiit na hindi siya magre-resign. Patutunayan daw niyang mali ang mga paratang laban sa kanya sa pagsisimula ng impeachment proceeding sa Lunes. Kung ang pinaglalaban ko lamang ay ang sarili ko, baka maisip ko pa yon. Pero hindi ko na pinaglalaban ng sarili ko tapos na ako Diyan na lang ako sa tabi. May malaking laban na ginagawa tayo. Ayun ang laban para sa bayan. Sa loob at labas naman ng Supreme Court compound, may nakasabit ng mga streamer ng pagsuporta kay Corona. May malaking tolda rin sa harapan ng Supreme Court building kung saan mapapanood ang impeachment proceeding sa projector screen. Bago nito, dumalo rin ang punong mahistrado sa ika-8 novena mass na alay ng mga taga-Supreme Court para sa kanya. Ngayon pa man lamang sinasabi ko sa kanila, pinapatawad ko sila. Kung ano man yung ginawa nila sa akin, pinapatawad ko na sila. Ngayon pa rin. Hindi na ako maghihintay yung araw na ako'y ma-absuelto, kundi ngayon pa lang pinapatawad ko na sila. Kabilang sa mga dumalo si dating Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz sa misang pinangunahan ni Father Dave Clay ng CBCP. I support the Chief Justice because he's a victim of this political gimmickry, no? And I'm sad to say that baka ito ano man ang mangyari, hindi matapos ito ng mapayapa. It will work out, believe me, it will work out in God's way, in God's time. Kasama ni Corona ang kanyang mga anak pero hindi tulad ng mga nakaraang novena mass, wala ang may bahay niyang si Cristina. Ngayon pa lang, pinag-aaralan na ng depensa kung paanong hindi raw madadamay sa paglilitis ang mag-iina ng Chief Justice matapos hilingin ng prosecution na isampi na sila at paharapin sa impeachment trial. Bakit kailangan isama mo yung asawa? Bakit kailangan isama mo yung anak? Pero sabi ng prosecution, hindi raw may iwasang madawit sige ng Corona dahil tatalakayin daw nila ang umano'y hindi otorisadong paggamit ng public funds ni Mrs. Corona noong chairperson of the board siya ng John Hay Management Corporation o JHMC. Nakinabang daw kasi rito ang punong mahistrado. Nauna nang iginiit ni Ginang Corona na reimbursement para sa mga lehitimo raw at di personal na gastos ang mga dokumentong hawak ngayon ng DOJ. Chino Gaston ang inyong saksi. Suportado ng League of Cities of the Philippines ang impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Naperwisyo raw sila sa pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ukol sa mga munisipalidad na ginawang lungsod ng Kongreso. Narito po ang report. Mula 1965, nagsilbi ng kabisera ng Eastern Samar ang Borongan. Taong 2007 na maging ganap itong lungsod. Pero sa desisyon ng Korte Suprema noong November 2008, ibinalik sa status ng munisipalidad o bayan ang Borongan, kasama ang 15 pang lugar. Kulang daw kasi ng income requirement o takdang kita ang mga lugar na ito para maituring silang lungsod. Naging pinal ang desisyon noong April 2009. Pero noong December 21 ng taon ding yun, binaliktad ang pinal ng desisyon. Balik sa status na lungsod na naman ang mga lugar na ito. Pero hindi pa dyan nagtapos ang kwento. August 24, 2010, ibinalik ang orihinal na desisyon. Naging munisipalidad muli ang 16 na lugar. Pero muli yan inapela sa pinakahuling desisyon ng February 15, 2011, lungsod na ang status ng mga lugar. Idineklarang pinal muli ang desisyon ng April 12. Ang pabago-bagong desisyon na ito ng Korte Suprema, ikinainis daw ng League of Cities of the Philippines. Tuwing binabawi kasi ang pagkalungsod ng isang lugar, binabawi rin ang mas malaking internal revenue allotment. Ang kabuoang halaga raw ng nawala, mahigit 5 bilyong pisong pondo. Isipin mo, meron na silang desisyon, in-implement na yung desisyon, and all of a sudden, nabago po yung desisyon. Ito po yung pinatawag ko namin flip-flopping ng Supreme Court doon po sa kaso na itinal po namin. At dahil ang isyong ito ang batayan ng isa sa 8 articles of impeachment laban kay Supreme Court Chief Justice Corona, suportado raw ng League of Cities of the Philippines ang impeachment proceedings. Kung kami tatawagin ng prosecution panel na mag-participate sa impeachment, sasali po kami. Wala pang reaksyon ng punong maestrado sa naging pahayag ng LCP, pero sa kanyang formal na tugon sa articles of impeachment, sinabi ni Corona na isa lamang ang boto niya sa lupo ng mga maestrado ng Korte Suprema na nagdedesisyon sa mga kasong nakasaad sa reklamo. Para sa saksi, Joseph Morong, nagulat.